Magandang araw. Makinig at matuto dito sa Pinoy Power Books, Tagalog Book Summary. Narito ang isang buod ng Atomic Habits ni James Clear sa wikang Filipino. Nahahati ang buod sa 5 kabanata at isang conclusion, na nagbibigay diin sa mga pangunahing konsepto ng aklat tungkol sa maliliit na pagbabago sa ugali at kung paano ito maaaring magbunga ng malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Kabanata 1, ang kapangyarihan ng maliliit na gawi. Sa unang kabanata ng buod na ito, tinatalakay ang pangunahing konsepto ng aklat, ang atomic habits o maliliit na gawi. Ayon kay James Clear, ang pagbabago ay hindi kailangang maging malaki o dramatiko upang makapagbunga ng malaking epekto. Ang mga maliliit, tila walang saysay na aksyon na ginagawa natin araw-araw ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto kapag ginawa ng tuloy-tuloy sa mahabang panahon. Isa sa mga halimbawa na binigay ng may akda ay ang konsepto ng marginal gains, kung saan ang pagpapabuti ng isang aspeto ng buhay ng 1% araw-araw ay magreresulta ng makabuluhang pagbabago sa kabuuan. Sa halip na magtuon sa malalaking layunin, mas makakabuti ang pagtutok sa mga maliliit na hakbang patungo sa pagbabago. The compound effect. Ipinapaliwanag din dito ang compound effect, na tumutukoy sa kung paano nagiging malaki ang epekto ng mga gawi sa paglipas ng panahon. Kung halimbawa, araw-araw ay gagawin mo ang isang mabuting gawain, tulad ng pag-eehersisyo o pag-aaral ng isang bagong kaalaman, ang maliit na progreso na iyon ay nagiging mas malaki sa katagalan. Sistema versus layunin. Isa pang mahalagang bahagi ng unang kabanata ay ang pagkakaiba ng sistema sa layunin. Sinabi ni Clear na ang pagtuon sa sistema ay mas epektibo kaysa sa pagtuon sa mga layunin. Ang sistema ay tumutukoy sa mga aksyon at mga gawi na isinasagawa araw-araw, habang ang layunin ay ang inaasam na resulta. Bagamat mahalaga ang layunin, ang paggawa ng isang matatag na sistema ang magtutulak sa iyo upang makamit ito. Kabanata 2, paano nabubuo ang mga gawi? Sa ikalawang kabanata, inilatag ni James Clear ang siklo ng pagbuo ng mga gawi. Ang mga gawi ay hindi basta-basta nabubuo, mayroon itong malinaw na proseso na maaari nating maintindihan at gamitin upang baguhin ang ating mga ugali. Ayon kay Clear, ang proseso ng pagbuo ng gawi ay binubuo ng 4 na hakbang. Q. Hudyat. Ang hudyat ay ang trigger na nagpapasimula ng isang gawi. Maaaring ito ay isang bagay, sitwasyon, o damdamin na nagbibigay hudyat sa utak na gumawa ng isang aksyon. Craving, pagnanais. Pagkatapos ng hudyat, susunod ang pagnanais o craving. Ito ang emosyonal o pisikal na pagnanais na magawa ang gawi. Halimbawa, kapag nakakita ka ng pagkain, maaaring gustuhin mong kumain. Response, tugon. Ang tugon ay ang aktwal na aksyon na ginagawa upang tugunan ang pagnanais. Ito ang mismong gawi na isinasagawa bilang tugon sa hudyat at pagnanais. Reward, gantimpala. Ang huling bahagi ay ang gantimpala. Ito ang positibong resulta ng paggawa ng gawi. Ito ang nagpapalakas ng gawi at nagiging dahilan kung bakit ito inuulit. Pag-break ng gawi. Ang pagkakaalam sa 4 na hakbang na ito ay makakatulong sa pagbabago ng mga gawi. Kung nais mong baguhin ang isang masamang gawi, kailangang unawain mo ang hudyat, pagnanais, tugon, at gantimpala nito. Kapag nalaman mo na ang mga ito, maaari mong simulan ang pagbago sa siklo upang masira ang masamang gawi o lumikha ng mabuting gawi. Kabanata 3, ang unang batas gawing obvious ang gawi. Ang ikatlong kabanata ay tumutok sa unang batas ng pagbuo ng gawi, gawing obvious o malinaw ang gawi. Ayon kay James Clear, ang mga gawi ay mas madaling magawa kapag malinaw at kitang-kita sa ating buhay. Implementation intention. Isa sa mga estratehiyang ibinigay sa kabanatang ito ay ang tinatawag na implementation intention. Kung saan tinutukoy mo ang eksaktong oras at lugar kung saan gagawin ang isang gawi. Halimbawa, sa halip na sabihin lang na, magtatrabaho ako sa aking proyekto, mas magiging epektibo kung sasabihin mong, magtatrabaho ako sa aking proyekto mula 8 AM hanggang 9 AM sa aking mesa. Ang ganitong uri ng detalye ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong utak. Environment design. Ipinapayo rin ni Clear na gamitin ang kapaligiran upang gawing malinaw at obvious ang iyong mga gawi. Halimbawa, kung nais mong magkaroon ng mas malusog na pagkain, ilagay ang mga prutas at gulay sa harap ng iyong refrigerator kung saan madali mong makikita ang mga ito. Sa halip na magdepende sa lakas ng loob,
ay disenyo ang iyong kapaligiran upang mas maging madaling sundan ang mga mabuting gawi. Kabanata 4, ang pangalawang batas, gawing kaakit-akit ang gawi. Sa kabanatang ito, tinatalakay ang ikalawang batas ng pagbuo ng gawi, gawing kaakit-akit ang gawi. Ang mga gawi ay mas malamang na maulit kung masyado tayong naaakit sa mga ito. Ang pagbibigay ng kasiyahan at gantimpala sa bawat pagsasagawa ng mabuting gawi ay nakatutulong upang maulit ang gawi. Temptation bundling. Isang diskarte na ipinakilala ni Clear sa kabanatang ito ay ang temptation bundling, kung saan pinagsasama mo ang isang aktibidad na gusto mong gawin sa isang aktibidad na kailangan mong gawin. Halimbawa, maaari kang manood ng iyong paboritong serye habang nag-eehersisyo, kaya nagiging mas kaakit-akit ang ehersisyo dahil nakakabit ito sa isang bagay na gusto mong gawin. Ang kahalagahan ng komunidad. Ipinapakita rin ng may akda ang kahalagahan ng komunidad o mga taong nakapaligid sa atin sa pagbubuo ng mga gawi. Ang mga taong madalas nating kasama ay malaki ang epekto sa ating pag-uugali. Kaya, kung nais mong magkaroon ng mabuting gawi, mahalaga na sumama sa mga taong may parehong ugali at gawin na nais mong linangin. Ang impluwensya ng komunidad ay nakatutulong upang mas maging kaakit-akit ang mga mabubuting gawi. Kabanata 5, ang pangatlong batas, gawing madali ang gawi. Ang ikalimang kabanata ay tumutok sa ikatlong batas ng pagbuo ng gawi, gawing madali ang gawi. Ayon kay James Clear, ang mga gawi ay mas malamang na maulit kung ito ay madaling gawin. Law of least effort. Isa sa mga prinsipyo na ipinaliwanag dito ay ang law of least effort, kung saan ang utak ay natural na naghahanap ng mga gawain na hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Kaya, upang magtagumpay sa pagbubuo ng mabuting gawi, kailangang gawing mas madali ito kaysa sa mga alternatibong gawain. Halimbawa, kung nais mong magbasa ng libro, ilagay ito sa lugar kung saan madali mo itong makukuha, tulad ng bedside table, upang hindi mo na kailanganing maghanap pa ng libro tuwing nais mong magbasa. 2-minute rule. Isa pang epektibong diskarte na tinalakay ni Clear ay ang 2-minute rule, na nagsasabing dapat magsimula sa mga maliliit na hakbang o gawain na kayang matapos sa loob ng 2 minuto. Halimbawa, sa halip na magtakda ng layunin na magbasa ng isang buong libro, magsimula sa pagbabasa ng isang pahina bawat araw. Ang maliliit na aksyon na ito ay madaling simulan at magbibigay ng momentum para magpatuloy sa mas malalaking hakbang. Conclusion, ang lakas ng mga gawi. Sa conclusion, binibigyang diin ni James Clear ang kapangyarihan ng maliliit na gawi sa pagbabago ng buhay. Ang Atomic Habits ay naglalarawan kung paano ang bawat maliit na aksyon ay may kapangyarihang baguhin ang kabuuan ng ating pagkatao at resulta sa ating buhay. Sa halip na ituon ang pansin sa mga malalaking pagbabago, hinihikayat tayong pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na aksyon na patuloy na inuulit sa araw-araw. Ipinapakita ng aklat na ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa talento o oportunidad, kundi sa mga sistemang ating binubuo at sa disiplina na patuloy nating isinasagawa. Sa pamamagitan ng maliliit, tuloy-tuloy, at sinasadyang mga hakbang, makakamit natin ang malalaking resulta at pagbabago sa ating buhay. Ang prinsipyo ng Atomic Habits ay nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na magpatuloy sa paggawa ng mga maliliit na hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Maraming salamat sa pakikinig. Paki-like, share at subscribe sa channel namin ang Pinoy Power Books.